magaan sa pakiramdam kasi nakikita mo yung pinaghirapan mo na pumupunta dyan sa pinapagawang bahay. Ang inspirasyon ko po ay yung pamilya ko para lalong magsipag, magsumikap sa buhay. Ako po si Gina Banyaga Lucina. 5 years na rin nag-aalaga ng baboy. Pinasok ko po yung mag-aalaga ng baboy para may pagpaaral sa anak dahil wala po kaming ibang pagkuhanan. Pangarap niyo po sana yung magpulis kaya gusto namin na ibigay yung gusto niya. Sobra-sobra ko pong na-appreciate si nanay. Dahil po, dito po kami kumukuha ng mga paggagastos po namin. Dati ko pong inahin na natamaan po ng sakit na yung ESF. Walang inaantay na ibinta para pangbayad sa mga utang. Nag-ipon po ulit tapos bumili po kami ulit ng panibagong. Bimig pa rin ang ginamit namin dahil sa unang subok nga namin na maganda yung kalidad ng bimig. Pag nagbubuntis na po sila, napapansin maraming nagbibigay na biik. Pagkatapos naman pag manganganak na po, daming gatas po yung pinapakain para maraming madede yung mga anak para mabilis silang lumaki. Bukod sa premium feed, nagbibigay din po ako ng multivitamins para maging malakas ang resistensya ng inahin kong baboy. Simula po nang nag-alaga po kami ng baboy, guminhaw po yung buhay namin. Unti-unti po kami nakapag-ipon at unti-unti po namin naipagawa yung bahay namin. Nangarap ko po na yung anak ko makapag-aral tapos sana gumaan yung buhay namin. Sa tulad ko mag-aalaga ng baboy, gumamit po sila ng bimig. Sa pagdating ng bintahan, malaki yung kita. Nabago ang buhay ko sa pagbababuyan kahit na maraming pagsubok yung dumaan sa amin. Nanatili kaming matatag at lumaban para sa aming hangarin. Ako po si Ginang Gemaline Rosaldo. Nag-aalaga po ng baboy sa Barangay Manato Station, Tagkawayan, Quezon. Maraming pagsubok yung dumaan sa amin. Yung time na nagkasakit yung tatay ko, sinabi ng doktor sa amin na wala nang chance, madugtungan pa yung buhay niya. Siya po yung talagang motivation ko sa pag-aalaga ng baboy. Unang beses po na nakabili po ako ng inahin, nag-decide po kami na mag-alaga din ng fattener. So yun po yung naging simula namin para magpatuloy po sa larangan ng pagbababuyan. Ang pag-aalaga namin ng inahin, since day 1 hanggang 100 days, ang pinapakain namin is yung dami biik ng Bimig Premium. Gumagamit po kami ng Bimig Premium Super Biik sa ating mga alagang biik na bagong walay. Maganda ang pangangatawan ng ating mga inahin hanggang sa mga biik, kitang-kita po ang resulta. Ang pinapakain ko sa aking starter age ay ang Bimig Premium Starter. Kitang-kita talaga siksik at saka mapigi. Magpapainom tayo ng LFB para iwas stress. Sa mga magbababoy, para mas makita nyo po yung quality or resulta, itry nyo po ang Bimig Premium para po sa inyong mga alaga. Simula gumamit ako ng Bimig na bago ang takbo ng aming pamumuhay. Mas pinursigi ko pong pagpatuloy para ma-meet ko yung pinapangarap ko sa buhay. Bagamat ako po yung nagmula sa mahirap na pamilya, pero nung ako ang magpamilya, sinikap ko po lahat. Kapagtapos ang aking mga anak, lahat sila.
Ginoong Noel Panganiban. Dito po ako nakatira sa kasalukuyan sa barangay Santa Milagrosa, Calawag, Quezon. Mahigit 32 years na naging serbisyo publiko po tayo. Bali, nag-umpisa rin po ako sa 11 baboy. So, nasa 2 buwan pa lang, dumaan agad ako sa pagsubok. Nagkaroon ng mga sakit ang baboy dito sa aming lugar. Inisip kong ibenta na kasi baka magaya ako dun sa iba. Dahil natatakot po at bago pa lang, ibininta ko po yun kahit mura lang ang live weight. Yung napagbintahan ko po, binili ko uli ng biik. Doon po kumita ako. Tayo po ngayon ay nandito sa ating mini farm, atin pong binibisita ang ating pong mga alagang baboy. Yan po ang aking ibinablog, yung tungkol po dito sa farm at saka po sa pag-aalaga ng baboy. At meron din pong nagko-comment na ang gaganda ng baboy mo, anong pinapakain mo dyan? Anong ginagawa mo? O, siyempre sinasabi ko po, dahil sa bimig. Bimig po ang pinapakain ko kasi ang bilis po nilang lumaki. Kitang-kita naman po ninyo, mahigit 1 buwan pa lang yan. Pintog na nila. Pag nag 5 months na sila, yung dami biik ang aking pinapakain. At pag malapit ng mga anak, yung dami gatas na po ang ating pinapakain. Sa lahat ng mga nag-aalaga ng baboy, lagi tayong gumagamit ng San Miguel Animal Health Care para protektado ang ating mga alaga. Dahil sa bimig, ang aking mga alaga ay talagang magaganda, masisigla. Wala naman ako sa gobyerno, wala na akong sweldo. Pero sa pamamagitan ng pag-aalaga ko, nasusustain ko pa rin yung mga nangangailangan humingi sa akin ng tulong. Sa pagsagod sang baboy, dapat may maayong pagpakaon. Daw pareho lang na siya sang bata mo nga ginaalagaan mo hasta nga magdako man siya. Gali si Ivon Carisma Manias, isa ka simpleng asawa kag sa balay lang naga-obra. Sang una, sa syudad kami nag-stay. Narealize namon dito nga gasto lang nga gasto. And then we decided to transfer diri sa Tuyungan. Nakita namon sa palibot namon, may mga nagasalagod sang baboy. Tapos na inganyo man kami. Sa Sugong, may ara na kami 8 kainangan. Tapos may ara kami patining nga mga 40 na kabilog. Sa among mga idik, nag-introduce kami sang solid foods. Like for example, sang super biik sa mga inangan. Nagapakaon kami sa Subong sang super inahin 2 para magdamo ang ilagatas. May ara kami subong sa mga idik. Mga 1 month na siya nga nabulag sa iya nanay. Nagapakaon naman kami subong sa starter, iya magyapon sang bimig. Sang una, sang iban pa nga produkto ang ginagamit namon, do hindi mo pagid makita ang progress sa starter stage. Pero pag gamit namon sang super premium starter sang bimig, dito mo na makita nga bisan sa starter pa lang, may porma na ang lawas sang idik. Nga nanotice na akon nga mabakod sila kag hindi sila masakiton. Sa sobrang init sang panahon, naghahatag kami sang LFV para hindi ma-dehydrate ang amon mga baboy. Nagagamit ako sa multivitamins kung ang akon nga baboy wala sang gana. Ang amon nga lugar, malapit ang mga bahay-bahay. So it means nga hindi siya dapat magbaho ang imo tangkal kaya syempre ireklamo sang katawo. Ang feed sang bimig, pagbukas mo pa lang, mahamot na siya. Ang higo sang baboy, hindi gid masyado kabaho. Ako isa sa mga inspirasyon ko ang akon kabataan kag ang akon nga bana. Kay gusto ko ang akon kabataan someday may ara sila maayong buwas damlag. Nga sa subong pa lang dapat preparahan na.
Nung pong matuto akong mag-alaga ng baboy, medyo nakakaluwag-luwag po. Masaya po ako dahil po na nakapagpatapos po ako ng aking 9 na anak. Ako po si Juliana Sarmiento. Ako po ay taga Candelaria, Quezon. Nung pong matuto akong mag-alaga ng baboy, medyo nakakaluwag-luwag po. Pangarap ko po na makatapos lahat ng aking mga anak. Kaya po naisipan kong mag-alaga ng baboy. Alam ko pong malaki ang kita dito at mabilis maibenta. Bumili po ako ng 2 biik. Hanggang sa yun po yung napalaki ko na napalaki. Yung pong biik na padami ko. Ginawa ko pong NCI. Noon pong 2024, ako po yung nagka-problema sa baboy dahil po namatay ang aking mga inahin. 4 po yung panay buntis at saka po 8 patiner. Nagkasakit po yon ng African swine flu. Nung una po, parang gusto ko nang tumigil. Ang isip ko naman po, kung hindi na po ako mag-aalaga, lalo pong wala. Simula po nung mangyari yung problema, ako po ay palaging naglilinis ng koral. Gamit ko po yung Protect Plus para po safe ang aking alaga. Naging katuwang ko po ang bimig sa pag-abot po ng aking mga pangarap. Ang pakain ko po sa aking patiner ay premium feed, starter. Siksik po ang laman, manipis ang taba. Ito yung anak kong si Heidi. Katulong po ito sa pag-aalaga ng baboy. Before po kasi nasa Laguna ako. Si Mami solo niya yung pag-aalaga dito. Ngayon kasi nahihirapan na siyang maglakad. Tinulungan ko na lang siya. Dahil po sa pag-aalaga ko ng baboy, ako po yung nakabili ng kapirasong lupa. Pangarap ko po na makapagpatayo ng aming bahay para sama-sama po kaming pamilya doon. At sa tulong po ng bimig, kaya po pinalalago ko pa ang aking baboy dahil ako po ay may pangarap. Hello mga kabimeg, magandang araw po sa ating lahat. Isa na namang episode ng ating Itanong Mo Kay Doc. Kasama nyo si Dr. Eugene Mende. Nakaikot ako sa buong Pilipinas at maraming salamat sa lahat ng sumalubong sa atin, sa ating mga super samahan.
at nakita natin itong ina-expect natin na pumapasok na naman yung tag-ulan. So importante lang na ngayon, ma-remind namin kayo na maghanda tayo sa stress na related ng tag-ulan. Bakit ba marami nagkakasakit kapag panahon ng tag-ulan? Number one, ang epekto talaga dito sa backyard ng mga baboy natin ay yung pagtaas ng humidity. Kapag ka naulan sa labas at mainit sa loob ng mga baboyan natin, numinipis yung air quality, yung oxygen level, naging manipis, kaya nahihirapan sa paghinga ang ating mga baboy. Sasabayan pa yan ng kapag maulan, napaka-fluid ng tubig, kaya ang mga bakterya ay pumapasok. Kaya unang-una, bantayan natin mga baboy natin laban sa stress na related sa humidity at doon sa bacterial infection na kailangan makontrol natin yung pagpasok ng mga sakit dahilan sa bakterya. So number one, importanteng magamitan natin tamang mga suplemento laban sa stress. Importante na sa panahon na to na medyo hirap ang mga baboy, lalo pag masikip, no? Ay kailangan mabigyan natin sila ng ating mga supplement na multivitamins at ELIC-V, yung ating electrolytes na kombinasyon ng suportang electrolytes para ang energy ay tuloy-tuloy sa kanilang katawan. So, importanteng masabay natin yung combo ng ating Multi-V at ELIC-V ng San Miguel Animal Healthcare. Ipainom ito habang tingin natin ay stress yung mga baboy natin. Tingin natin, paiba-iba yung hangin, Dok. Uulan, iinit, paiba-iba yung panahon. So, nakakatulong yan para naging stress yung mga baboy natin. Of course, importante na papasukin din yung hangin galing sa labas. Kasi nga kapag humidity, makakatulong pag may ventilasyon na maganda. At kung masikip masyadong kulungan ng mga baboy natin, baka makatulong pag medyo paluwagin natin ng konti. Ilipat natin sa ibang kulungan yung ibang mga baboy para hindi masyadong masikip. Number 2, kailangan masuportahan natin sa tamang preventive medication gamit ang mga produkto ng San Miguel Animal Healthcare. Kasi nga, kapag mataas ang infection, mataas ang kaso ng sakit. So pumunta tayo sa ating mga tindahan ng BMEG at San Miguel Animal Healthcare at tanungin natin kung ano ba yung mga antibiotics na produkto ng San Miguel. Ayan, tayo ready sa mga katanungan ninyo. But before that, ngayon din ay panahon ng bentahan ng mga baboy dahil nga enrollment season. So, importante na ngayon sa huling mga buwan, huling 2 buwan, kasi nga June, July, August, yan yung mga panahon na kailangan natin magbayad sa tuition. So, importanteng makahabol yung mga baboy natin sa timbang. Importante dito tama ang pagkain kasi yung huling buwan ng ating mga baboy, particularly yung mga 120 to 160 days ng ating mga baboy mula pagpanganak, ang bilis ng lumaki ng mga baboy, ang kanilang average daily gain ay optimum. So, konting kain, lalo sa ating super finisher, ng premium BMEG super finisher, makukuha mo dapat yung optimum na timbang ng mga baboy natin. So, dito kailangan yung huling 2 buwan, kailangan tama ang pagkain natin. So, sana masubukan natin yung masarap, mabango, para sa mga baboy na super grower from day 90 to day 120. Kung itry natin yung ating BMEG Premium Super Grower, makikita mo yung ganda ng paghubog ng kanilang mga katawan. Kasi nga dito, mabilis nang lumaki. At kailangang tapusin natin from day 120 up to day 150 or extend mang konti ng 160. Ito naman yung ating Premium Super Finisher. Kasi dito, nandun yung ating mga Lean Plus Technology ingredients. Nandun yung mga laman na ang taba ay kinukonvert into karne. Kaya maganda ang laman, manipis ang taba, maganda ang karne. Ito yung epekto na dahil mabilis lumaki at hindi tabain, talagang at harvest, makakahabol tayo ng optimum timbang. At doon sa trial natin, hindi bumababa sa 93 to 97 kilos from day 142 to 147 ang mga baboy natin na kumakain ng ating BMEG Premium. So sana mahabol natin para, number 1, mabigat at pinipili ng mga biyahero kasi maganda ang karne at manipis ang taba. Yan ang performance promise ng ating BMEG Premium, lalo na sa huling 2 buwan ng bentahan, yung day 90 to 120 at 121 to 150, gamit ang ating BMEG Premium Grower, Super Grower, at BMEG Premium Super Finisher. Yan yung mga tip natin para anti-stress sa tag-ulan at bentahan ngayong June at July. Ayan. Kung meron kayong mga tanong, pwede nyong i-text kaagad or i-type sa ating comment section para masagot natin. Una-unahan lang po tayo. At dahil marami nang naunang mga tanong sa inyo, tingnan natin yung mga maagap natin ng mga kabimeg. Basahin natin ang first question mula kay Baby Farmer Diaz. O, yung cute naman ni Baby Farmer. Safe ba ang Protect Plus Gold sa kulungan? Yes! Kung sinasabi mo bang
safe sa kulungan, hindi siya nakaka-corrode sa mga plastic, sa mga iron metals natin, hindi siya nakaka-corrode. At lalong kung meron kayong mga baboy, dahil ito ay made lamang of salts and very safe ito kahit nandun yung mga baboy natin. No? So, halimbawa, of course, mas maganda na walang baboy. Pero halimbawa, kung Dok, wala akong paglilipatan ng mga baboy ko, Dok. So, pwede bang ihiwalay ko muna saglit, hatiin ko lang yung kulungan ko, yung kabila na part muna ang disinfect ko, isa-scrub ko gamit ang Protect Plus Gold. Remember, isang sachet or 5 milligram sa 1 litrong tubig. Depende kung gaano kalaki ang kailangan mo, ganun din yung mga dilution natin. I-calibrate lang natin. But, kahit na nag-scrub ka niyan, kasi nga may 10 minutes contact, nandyan yung mga baboy sa gilid, safe yan para sa kanila, no? Pero mas maganda talaga yung all-in, all-out. Kailangan wala talagang baboy sa kulungan para yung mga bakterya na pinapatay mo ay hindi lilipat sa mga baboy. Kasi syempre, di ba, pag walang mapuntahang baboy yung mga bakterya, talagang mamamatay sila. Pero pag halimbawa, ay, nag-disinfect ako, punta lang ako sa baboy sa kabila, lilipat lang ako kasi nandyan sa tabi. Eh, nabubuhay pa rin yung baboy kasi nagja-jump sila doon sa bakterya, nabubuhay yung bakterya kasi nagja-jump sila sa baboy. But para lang bumagsak yung bacterial load, ano ba, Dok, nagsascouring, Dok, nag-uubo, gusto ko lang bumaba yung bakterya, you can disinfect kahit nandun yung baboy, safe ang ating Protect Plus Gold. Ayan. So hopefully matry ninyo, lalo na ngayon na again, tag-ulan, kailangang mapababa ang bacterial load. Gamitin natin ng Protect Plus Gold Disinfectant. Alright, let's go to our next question. Ang next question ay mula kay Judea Balbaboko. Ayan, sana tama yung Judea, no? Ano po ang injection sa 100 days na fattening? Ano bang gusto mong i-inject? Ano bang objective natin, Judea? So usually, pag 100 days nabuntis, ang iba ay doon sa ating babayology, kung sino yung gustong humingi ng ating medication, vaccination, deworming guide at feeding guide, yan ating super babayology. May kita nyo yung huling 2 linggo bago manganak, yung 100 days nga sabi nyo, dyan na, usually nakalagay yung mga supplementation natin. Kasi nga, very stable na yung inahin sa pagbubuntis, hindi na siya makakasama doon sa kanyang binubuntis. So ano ba binibigay dyan? Number 1, kailangan yung iron dextran, yung ating iron vet. Kasi kailangan yung mga nanay natin, para maganda ang transfer doon sa placenta, no? Para medyo active at maganda yung iron distribution doon sa kanyang binubuntis, kailangan bigyan natin ng iron vet. Yung ating iron vet na brand ay kailangan ng 2.5 ml sa around 100 days na buntis. And of course, dahil naghahanda ka na sa kanyang panganganak at paggagatas, nagbibigay tayo ng Norovit na 10 ml sa mga inahin at around 100 days old. Dito rin natin pinupurga gamit ang ating Bulatigok na 20%. Gusto natin kasi yung mga biik ay walang nabibigay na nakukuhang bulati galing sa nanay. No? So, ito yung mga binibigay natin sa ating around 100 days old na buntis. Of course, may iba din yung bakuna, pero sa backyard, ito ang importante. Yan. Sana klaro yung Judea at sana mag-guide ka sa iyong mga 100 days old na buntis. Good luck sa iyong mga biik. Let's go to our next question. Tignan natin. Ang next question natin muna kay Daryl Ligotom. Dok, ano po kayang dahilan ng hindi normal na pag-ihi ng baboy? Simula po 6 days mula pagkapanganak, hindi po normal ang pag-ihi niya. Of course, maraming dahilan, no? At nandyan yung mga, siguro yung mga kidney stones or whatever, no? But isa din dyan kasi nga bagong panganak, maaring infected yung kanyang reproductive tract na dumarating doon sa kanyang urinary bladder at urinary organs, no? So, ang madali dyan is medyo linisin natin yung ating mga baboy. Kaya di ba usually, di ba, pagkapanganak, binibigyan natin ng Alamycin LA, no, yung ating medication program para yung mga bacteria, yung sa kanyang pagpanganak, na doon sa kanyang reproductive area ay malinis, no? Hindi dilipat sa ibang organs gaya ng doon sa mga pantog at mga kidneys ng mga baboy natin. So, maganda na dahil alam mong medyo nahihirapan, bigyan natin ng ating Alamycin LA. Pero, makakatulong din po nabigay tayo ng mga acidifiers, no? Yung mga pampa-acid sa kanyang system kasi kung halimbawa ito ay mga urates or mga kidney stones, makakatulong yung mga acidifiers. But for now muna, make sure na mabigyan natin ng Alamycin LA. Tingnan lang natin kung yung mga bacteria, no, yung mga UTI, yung tract infection ay ma-solve natin at masolusyonan natin yung
hirap niya sa pag-ihi, no? Nakatulong din pag nabigay tayo ng mga pain reliever para medyo yung sakit ay mawawala. So, yung Para-V natin, yung paracetamol, no? 1 ml sa isang sachet sa isang galong tubig, ipainom natin sa ating inahin na nasasaktan sa pag-ihi. Sana klaro yon? Next, let's go to our next question. Kailan po pwedeng magbigay ng starter feeds? Ayan, maganda. Alam mo, starter feeds, sa edad na ito, dito talaga bilis na bibilog yung mga baboy natin. Ito very cute itong mga to. Kasi tapos na sila sa stress ng pagwawalay. Anong edad ng starter feeds? So basically, sundan lang natin to ha. Pagkapanganak, kailangan makasuso ng colostrum for 5 days. Day 5, dahan-dahan mo ng pakain ng ating super biik, no? Yung ating booster feeds. Day 5 to day 35. Huwag mong ibigay sa 30 kasi nga nagwawalay ka ng 30. Mas stress sila pag winalay mo na bago pa yung pagkain. So mga day 35, slide mo ng konti, no, para medyo nakaka-condition na sila after walay. Day 36 to day 60, so pangalawang buwan, yan yung ating BMEG Premium Super Pre-Starter. So hanggang day 60 yan, no, end of the second month. Ang starter natin ay papasok from day 61 to day 90. Ito yung tanong mo. So going towards the third month, yun yung ating BMEG Premium Super Starter Feeding. So again, 61 to day 90. BMEG Premium magpapabilog ng kanyang katawan, magpaparobust ng kanyang kondisyon kasi naghahanda ka ng mag-develop ng timbang ng mga baboy natin. So sana mag-guide kayo. Alright? Habang marami ang nagtatanong, marami yung gusto magpa-shoutout. Okay, abay, kadami nito. Shoutout natin sa mga, siguro ito yung mga na-invite natin sa ating mga super samahan at sumubaybay sa atin dito sa ating Itanong Mo kay Doc. From Tacloban, si Ramon Serrano, galing lang tayo ng Tacloban. Kumusta kayo dyan, Ramon? From Tabugon, Cebu, yan, nanggaling kami sa Tabugon. Maraming salamat sa lahat ng umattend sa ating super samahan dyan sa Tabugon, Cebu. Kay Ranilyn Bracero, hello po Ranilyn. Sa Leyte, kay Olive Bico, kay Jonathan Relatado, si Ali B, at si Norman Colo ng Dipolog. Ayan, marami tayong, hopefully makadalaw tayo sa Dipolog sa ating susunod super samahan. Of course, yung ating suki-suki sa ating Itanong Mo kay Doc ng mga taga Bicol, si Virtue Ara ng Kamsur at si Nap Consulta ng Tiwi Albay. Of course, hi sa mga suki natin, si Chris Villanueva, si Chris ay lagi itong nagme-message sa atin, si Maria Bonsol, si Lilibet Flores at si Delza Astrera. Shout out sa inyo. Kung meron kayong mga tanong, again, i-type nyo lang dyan sa comment section. At kung sakaling naman kayo ay gusto lang matuto sa tanong ng iba, stay tuned lang kayo at pwede nyo i-share yung ating Itanong Mo kay Doc sa iba para naman makapanood yung iba natin ng mga suking mga taga-BMEG. Ayan, let's go to our next question. Ang next question natin mula kay Marilyn Parcotilo. Ano po dapat ipakain pagkatapos pakastahan ang inahing baboy? Ayan. Doon sa ating super samahan, sinasabi natin na para walang bansot yung mga biik na ipapanganak natin mga inahin, napaka-importante yung tamang pakain ng ating breeder feeds. Okay? So, i-guide lang namin kayo ha. Yung breeder feeds ay yung mula dumalaga hanggang naglalandi hanggang sa mga huling 2 linggo bago mga anak. Super inahin 1, dami biik. Yan yung ating gestating feeds. At pagdating naman ng 2 weeks bago manganak, hanggang sa panganak at nagpapasuso, yun naman yung ating super inahin 2, dami gata. So ang tanong ay, ano ang pinapakain after makastahan? Diba? Yun yung tanong natin. So, ang critical dito is hindi lang yung ano, no? Kasi nga, alam na natin na super inahin 1 or yung ating BMEG Premium Gestating Feeds. Yung ating super inahin 1 dami biik ang pinapakain dito. But ang critical dito malaman natin ay bago ibulog or bago i-breed, kailangan kang magdagdag ng pakain. Kasi nga, naghahanda ka sa kanyang paglalandi. No? So, magdadagdag ka ng mga kalahating kilo kaysa nakasanayan mong super inahin 1. Halimbawa, galing ka sa 2.5 nung dumalaga. Tapos, alam mo, nakaschedule na siyang pakastahan. Gawin mong 3 kilos ang pinapakain mo. Now, panahon ng pagbulog, ito na yung tanong ni ma'am, pagkabulog ngayon, bawasan mo ng konti. Kasi nga, para mas magandang implantation, medyo kailangan bawal ang busog masyado panahon ng pag-breed.
So, mga 5 days lang naman, wag mong busugin masyado para lang maganda yung implantation. Yung energy ay hindi nakafocus sa pagtunaw ng kinakain, kundi doon sa implantation ng kanyang mga placenta. So, super nahinwan pa rin, dami biik ang pinapakain natin dito. Medyo bawas lang ng konti. Pero after that, dahan-dahan ka na magdadagdag, balik ka na sa 3 kilos, hanggang sa mag-ad libitum ka or hanggang gustong kumain ay pakainin doon na sa 2 weeks bago manganak. Yan yung tamang pagkain ng ating mga Super Inahin 1 at Super Inahin 2 para hindi lang maraming biik, kundi walang bansot na biik pagkapanganak. Klaro yon? Alright, let's go to our next question. Kita niyo ba yung next question natin? Yan ay galing kay Jaron Ray. Doc, ano pong pwedeng igamot sa baboy na may galis? Common talagang galis ngayon, no? Actually, sana galis lang to, no? Hindi ito bacterial infection. But kung sakaling galis lang, meaning yung parang mga pula, alam natin ito yung mga pula na parang reddish na tumubo ng konti. Tapos makati yan, binabangga nila yan sa housing nila, no? Doon sa mga semento. Kaya nakakasira din yan ng ating mga pens, no? So, magandang gamutin natin. Wala lang kaming gamot yan sa SMAC, pero yung generic yan, pumunta kayo sa tindahan ng mga nagbibenta ng mga veterinary stores or mga agri-vet stores, bumili lang kayo ng ating tinatawag na ivermectin, no? Yung ivermectin may maganda injectable, no, para mas mabilis ang epekto. So mag-inject tayo ng ivermectin. Usually ang dose niyan ay 1 ml for every 33 kilograms sa mga baboy. So computein mo lang, depende sa edad ng inyong mga baboy. Ang rule lang dito, wag lang yung may galis ang iyong gamutin. Kasi nga, pag ginamot mo yon, lilipat lang yung galis sa iba. Okay? So, all in, all out to. Kung ilan ang mga baboy mo, yun yung sabay-sabay bigyan ng ivermectin para sabay-sabay magamot yung bawat baboy, walang lilipatan yung mga galis, mamatay. No? So, yun yung ating gamutan sa ating galis, ang ating ivermectin. Let's go to our next question. Maraming nagtatanong ngayon. Mula kay Boyet Plete. Doc, okay lang po ba na gawing inahin ang anak ng first parity o ng aking F1 na large white na hindi po GP? Actually, okay lang yon, no? Whether F1 or pure line, basta ang timbang niyan ay 130 to 160, okay lang yan. Pero ang tanong kasi dito, okay ba na gagawing inahin yung anak ng unang anakan, whether F1 or GP? Ito, ang tanong dito ay, ang sagot talaga dito ay, dapat kung kumuha ka ng gagawing inahinin, whether galing sa F1 or GP or F2, ano, kailangan mas maganda pag kumuha kayo doon sa ika-3, ika-4, ika-5, ika-6 na anakan. Bakit? Anong difference, Doc? Bakit di ako masyadong kukuha doon sa mga unang anak ng aking inahin? Meaning yung first parity, no? Or second parity. Kasi, ang nanay noon ay masyadong bata pa, di ba? Ano bang breeding age ng mga inahin? Usually, mga 7 to 8 months. So kung mga anak yan, nasa 1 year, medyo bata pa, wala pa siyang na-transfer na immunity sa kanyang mga anak. Whereas pag ang nanay mo ay matagal ng nanay, naka-3 anakan, naka-4 na anakan na, ang dami na niyang experience sa sakit. Dumaan na siya sa scouring, maaring dumaan na sa pneumonia, dumaan na sa systemic infection like mga salmonella. So kapag dumaan na sila doon, yung kanyang mga anak, lahat ng protection immunity ay na-transfer na sa kanyang mga magiging inahin. So ang mga inahin mo is also very immunologically mature sa mga sakit. Hindi siya madaling magkasakit. Yung mga anak niya ay hindi madaling magtae, hindi madaling mag-pneumonia, hindi madaling magkasakit. Kasi yung nanay niya is a very mature in terms of immunology. So kung papiliin kayo, always go for yung mga inahin na galing sa mas mature na nanay. Pangatlo, pang-4, pang-5 anakan. Yun yung maganda kaysa dun sa anak ng unang anakan. Hopefully, klaro yun. No? Magandang guide yun. Magandang tanong yun. No? Let's go to our next question. From Ronnie Serra. Doc, kailan po ba binibigay ang vaccine ng Mycoplasma sa mga piglets? Ayan, sa mga piglets, maganda, no? Again, pag meron kayong suki or umattend kayo ng seminar ng BMEG, humingi kayo ng ating super babayology. Yun yung guide, medication, vaccination guide, complete. Mula pagpanganak ng biik hanggang pagbenta, mula pagpili ng nanay hanggang nanganak ng mga inahin. Kasi kailangan nasusundan nyo yun eh. Kasi pag hindi nyo nababasa, nakakalimutan natin, di ba? Kahit paano ulit-ulit. But ang tanong nito ay, kailan babakunahan sa Mycoplasma ang mga biik, no? So, usually mas bata, mas maganda. Kasi nga ayaw natin na
bata pa lang, nasira na yung baga ng mga biik natin, no? Alam naman natin, vaccination ang pinakamagandang proteksyon sa baga ng mga biik natin. So, ang vaccination ay nilalagay usually sa mga producer ng bakuna day 14, no? Day 14 mula pagkapanganak. So, batang-bata pa kasi nga, again, ayaw nating masira yung lungs ng mga biik natin. So, usually, day 14, yung iba naman, mga day 21, lalo pa pag nagbabakuna kayo sa nanay, pero kung hindi bakunado yung nanay, no? Kasi nga, backyard tayo, hindi tayo nagbabakuna sa breeders natin, mas magandang, mas maaga bakunahan yung mga piglets at day 14. Okay? So again, ang babakunahan ay yung mga healthy na mga piglets. Kapag ka nagtatae yung mga piglets, nagkakasakit yung mga piglets, huwag niyong bakunahan. Pagalingin niyo muna gamit ang mga produkto ng San Miguel Animal Healthcare kasi mas magandang development ng antibody kapag ka healthy yung mga piglets. Okay? Let's go to our next question. Mabilisan to kasi nga ang dami ng tanong, no? Next ay kay Marland Supli. Doc, ano pong dahilan kung bakit hindi makatayo at hindi makakain ang inahing baboy pagkapanganak? Abay, maraming dahilan ito, Marland, no? But very common sa backyard ay yung tinatawag natin na sow tetany or sow high fever or ang dahilan nito ay kadalasan kasi tayo, nagkukuripot tayo sa pagpapakain ng super inahinto, lactating feeds, no? Kinukuripot natin. So, pagkapanganak ng mga inahin, lalo pa pag malakas dumede yung mga biik, ay nauubos yung calcium ng nanay. So, pag ang tawag kay calcium tetany, pagka naubos yung calcium, babagsak yung nanay, ang taas ng lagnat at very painful. Lapitan mo man siya, ayaw. Pag lumapit yung biik, nagagalit siya kasi nga painful. So, paanong solusyon ito? Ang unang first aid natin, dahil naubos yung calcium, no? Kailangan i-refill natin yung calcium kaagad, no? Kaya maraming mga injection ng mga calcium gaya ng DCM, dicalcium monophosphate, or yung mga calcium borogluconate, yung CBG, no? So, pwede kayong bumili sa tindahan ng, hello po, pabili po ng mga calcium natin. Sabi ni Doc Eugene, DCM daw or CBG. Kasi kailangan mong punuan kaagad yung nawalang calcium, no? And then, pangalawa, alam mong in pain yung baboy. Kasi nga, kaya ayaw niya magpadede, ayaw magpalapit. So, galit na galit yan. In pain. So, isolve mo yung pain. Magbigay ka ng mga pain reliever, no? Meron tayong pain reliever sa San Miguel. Yun yung ating paracetamol, yung ating Paravi, kung umiinom ng tubig, no? Pero kung talagang hindi siya uminom ng tubig, nakahiga lang talaga, kailangan mo rin mag-inject ng mga pain reliever at anti-inflammatory kagaya ng mga tolfenamic acid, no? Yun yung mga pag in-inject mo, usually 1 ml per 20 kilograms, natatago yung pain, yung lagnat ay natatago, no? Kasi yun yung binablock niya yung receptors ng lagnat at sakit ng katawan at nababawasan yung inflammation, no? So pag medyo natatago yon, ang mga nanay ay tumatayo para kumain. Ang mga nanay ay tumatayo para uminom ng tubig at uminom ng gamot na hinahalo mo doon sa tubig. So mas madali siyang makarecover. And last but not the least, kasi nga bumagsak yung nanay, pagkatapos bigyan ng calcium, pagkatapos bigyan ng pain reliever, kailangan bigyan natin ng antibiotic, kagaya ng Alamycin LA, kasi nga ayaw nating dapuan ng mikrobyo yung mga baboy natin. So yan yung 1, 2, 3 punch para sa bumabagsak na nanay dahil naubusan ng gatas or calcium ang gatas. Sana klaro yon kasi very common yon sa backyard, kaya magbaon tayo ng mga gamot na yon. Let's go to our next question. Ang next question natin mula kay Juanito Paliega. Doc, ano pong gamot sa biik na nagtatae na hindi pa nawalay sa inahin? Nako, so dahil nagtae na, importante yung combination natin ng ating preventive medication at yung ating electrolytes, no? Bakit electrolytes? Kasi nga, mauubos yung tubig, so ayaw natin na yung mga sodium, potassium bicarbonates ay nauubos. Pag nauubos yun dahil basa yung dumi or dinudumi ng mga baboy natin, ay talagang ang lahat ng energy niya na di-drain, so yun ang cause ng kanyang pagkakamatay. So, bigyan natin ng electrolytes at isabay na natin yung ating mga preventive medication gaya ng ating, again, hindi na tayo pwede magsabi ng antibiotic dito, but pwede kayong pumunta sa tindahan ng BMEG at magtanong dun sa ating antimicrobial na kulay blue, no? Yun yung pwede nyo matanong. Isabay nyo yun sa ating electrolytes. Pero kung halimbawa, Doc, gusto ko injectable, pwede naman yung kulay blue rin natin na injectable na nabibili nyo rin sa mga nagtitinda ng BMEG store. So, but importante lang dito, yung preventive medication, no? Bakit ba nagkakaroon ng ganyan kaagang scouring, Doc, pagtatae? Kasi nga, kapag
panganak ng mga biik ninyo ay hindi nyo pinasusunod ng colostrum kaagad. Kaya pag walang colostrum, papasok yung sakit, lumalabas yung tae 14 to 21 days after. O di kaya, pagputol ng ngipin, pagputol ng buntot, at pagkapon ay hindi kayo nagbibigay ng preventive medication. Kaya diretso sa dugo yung mga bakterya. Kaya doon sa mga yon, kailangan sundin natin yung preventive medication gamit yung mga antibiotics ng San Miguel Animal Healthcare. Okay? Kung klaro yon, let's go to our next. From Marefe Medina, ano pong mabisang gamot sa inahin na bagong panganak para bumalik ang lakas niya? Ayan, syempre, ang pinaka-the best talaga dyan ay kakain yung nanay, di ba? Kasi ang energy source niya ay yung feed. So make sure lang natin na, teka lang, baka naman hindi mo pinakain. Kasi marami mga paniwala sa probinsya na huwag daw pakainin ng marami yung bagong panganak na nanay. Of course, talagang dahil pagod sila, hindi siya masyadong bumalik agad sa pagkain. Pero huwag mo namang bawalan pagkain. No? Lagyan mo lang ng feed, bantayan mo pagkakain. Pag nagkulang, dagdagan mo na ng dagdagan. Huwag mong talagang ano ba tawag niya? I-fasting. Kasi nga, nagbibigay siya ng gatas, ang daming dumidiri sa kanya, no? So, ano bang magandang supplement? Well, ang magandang supplement dyan ay ang mga multivitamins na pampaganang kumain, pampalakas ng gatas, pampabigay ng mga necessary para bumalik siya sa kanyang energy. So, nandyan, depende kung anong gusto nating supplementation na vitamins, injectable ba or powder. Sa powder, meron tayong multi-V, no? Isabay mo na sa Elec-V. Yung kombinasyon na yon, gaganang kumain ang nanay, kahit pagod mula pagkapanganak, at meron siyang energy para tumayo at kakain, yung kombinasyon ng multi-V at Elec-V. Kung gusto mo naman ng injection, kabilang liig, injectionan mo ng ating Norovit 10 ml na injection, vitamins yan, kombinasyon ng vitamins A, D, E para yung kanyang hormone pampagatas at yung kanyang energy pangkain, ganang kumain, ay nakukuha niya. At sa kabilang liig naman, dito, isa lang pala ang ating multivitamins. Pwede namang powder na lang yung ating Elec-V. So, injection, yung Norovit natin, at isupplement mo pa rin yung ating Elec-V again para dagdag energy. Ayan. So, multivitamins ang kailangan para gumanang kumain ang mga inahin pagkatapos manganak. Alright. Bago tayo po tumuloy, maraming shout-out dito, no? Mula kay Maria Liza, kay Normita David, kay Renan Gaco, at kay Sinforiana Brina. Good morning. Hello, good morning. Good morning kasi tayo para mataas ang energy. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. At from Northern Samar, si Ben Luyaw. Again, pupunta pala kami dyan sa Eastern Samar next week. Dyan tayo sa Calbayog area sa ating super samahan. Abangan nyo kami dyan. Negros Oriental kay Rose Calibo. Sa June 13, pagkatapos ng Independence Day, meron tayong super samahan dyan sa Sagay, Negros Oriental. Rose, ikaw ba'y taga Sagay area? Kung meron ka makilala dyan sa Sagay, magkita-kita tayo dyan sa ating super samahan. Mula naman sa Leyte, si Juhan Maurilio. At sa Visayas, ang lawak ng lugar mo, no? Lorena Vicencio. Hi din kay Gerson Samuya at kay Antonio Revero. Ayan, maraming salamat. At habang tayo ay kailangang mag-commercial break, panoorin niyo to at tayo magbabalik sa ating Itanong Mo kay Doc. Noon pa man ay tanaw ko na, mula sa alaga mo yan ang umpisa, na ang pangarap na tutuparin sa bawat umagang ika'y kapiling. Para sa malagong bukas, be the best. Galing sa atin ang success. Layunin ay abutin, be the best, be galing. Malayo ang mararating, basta tama ang katuwang. Be the best, be galing, be Meg. Pulidong kalidad sa produkto at serbisyo, kaya panatag ka. Be the best, be galing, be Meg ang kabiling. Para sa bagong pangarap na aalagaan. Be the best, be galing, be Meg ang kabiling. Oh, 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 be Meg ang kabiling. Be Meg ang kabiling. At tayo nagbabalik dito sa ating Itanong Mo kay Doc. Kasama niyo pa rin si Dr. Eugene Mende. Again, welcome sa ating Itanong Mo kay Doc. Kung meron kayong tanong, i-text, i-type niyo lang sa ating comment section para baka makahabol pa tayo at masagot natin yung inyong mga tanong. Let's go to our next question. Ang next question natin mula kay
Lilibeth Flores, no? Second day po ng hit ni Mama Pig ko. Kaso po, naglalagas po hair niya. Pwede po bang ipa-AI? Alright. Ang tanong niya ay pwede ba niyang pakastahan? So, ang rule talaga para alam mong pwede siyang pakastahan ay kung standing heat ang ating inahin. Meaning, pag sinakyan mo sa likod, especially kung maganda sana may barako, may teaser bore, pag sinakyan mo sa likod ay pumapayag siya. So, kasi ang mga inahin talaga ayaw ng sakyan sa likod, lalo pa pag hindi sila naglalandi, no? Kasi nga, kung halimbawa, dumalaga pa yan, virgin pa yan, ayaw niyan, or kung pagod pa, masakit pa ang kanyang katawan kasi bagong walay lang, ayaw niyan, no? Pero pag alam mong in standing heat na siya, dun ang schedule ng artificial insemination. Usually, umaga ka nagsa-standing heat or hapon pag malamig ang panahon, di ba? So, usually, ang first na AI mo, kung 2 beses ka magpa-AI, ay 12 hours from the time na nag-standing heat. So kung halimbawa ngayong umaga, no, today is Thursday, 6 a.m. kayo ng umaga nag-standing heat, mamayang 6 p.m. ang first na AI mo. Tapos bukas ng umaga, that's 24 hours kung kailan siya pumayag sakyan, yan yung second na AI natin. So 2 AI ang ideal para ma-capture natin yung 27 hours na estrus ng ating mga baboy. Yan yung tamang timing para maraming biik ang makukuha ng ating mga baboy. No, ang tanong mo hindi maganda ang skin. Ang tanong pa din dyan, ang magandang guide pa rin dyan, ay kung sinakyan mo sa likod pumayag. That means, on standing heat siya, ready na siya magpa-AI. No, para mag-improve lang yung kanyang skin, again, pwede makatulong ang pag-inject ng Norovit multivitamins, 10 ml, or painumin ng ating Multi-V powder, mga 5 sachet para bumalik yung ganda ng kanyang skin. That's a reflection of the hormones ng inyong mga baboy. Alright? Sana klaro yon. Let's go to our next question. Wait natin. Again, sa lahat ng mga gustong magtanong, mag-type lamang tayo ng mga question natin. Again, for now, abangan nyo kami sa ating mga Super Samahan Rants. Galing lang kami sa Puerto Princesa last week. At this week naman, kahapon, galing kami sa Mabini, Batangas. At noong Martes naman tayo galing sa Tanawan. Maraming salamat sa lahat ng nakikijoin sa atin sa ating Super Samahan. Next week, kami ay iikot dyan sa Mindanao. Abangan nyo kami. Okay? Ready na ating next na question. Ang next na question mula kay Maria Bonsol. Ilang beses po pwedeng manganak ang inahing baboy? Of course, that's a magic question. Ilang beses pwedeng manganak? I think ang mas tamang sagot is ilang beses manganak ay kung productive pa ang performance ng iyong mga inahin, pwede mo pang paanakin. Kasi halimbawa, pwede mo paanakin pero laging dala-dalawa lang ang anak tuwing anakan, ano pang silbi nun, di ba? So, ano bang standard natin, no? Kailangan ang inahin natin ay hindi bababa sa 12 ang kanyang previous na performance na biik. Tapos yung kanyang mga biik ay hindi mga bansot. More than 1.5 kilograms ang timbang ng kanyang pinapanganak. That means, ang nanay mo ay maganda pang kumain, masarap pang kumain, no? Pwede pa siyang gawing inahin. At last number ay ang timbang ng mga biik na kanyang winawalay ay hindi pa bumababa sa 8 kilograms at 30 days. So 12 ang huling anakan pa niyan, more than 12, more than 1.5 ang timbang, at 8 kilograms nung winalay. Pag nakukuha mo pa mga numbers na to, pwede mo pa siyang bigyan ng another chance na pabuntisin kasi good performing pa ang mga inahin mo. Pero kung hindi mo na nakukuha ang mga targets na yan, i-evaluate mo na yan sa pagiging kalsaw. Kasi nga, talo ka na Kain ng kain, bigyan ka lang ng 5 anak. Kain ng kain, puro bansot. Or kain ng kain, ang liliit na mga winawalay. So, it's a reflection na time na to kal. Ayan. For klaro yon, let's go to our next question. Mula kay Normita David, pwede po bang painumin ng gamot yung inahing baboy na 26 days lang na AI at may sipon? Ano bang gamot ang gusto mong ipainom, Miss Normita? No? 26 days from AI at may sipon. Of course, alam mong may sipon, nakakabagsak yun ng katawan, no? At maaring yung sipon na yan ay due to bacteria. So, kung takot ka magbigay ng gamot dahil nga bagong buntis, huwag kang mag-alala. Yung mga medication natin sa San Miguel Animal Healthcare, the fact na nabibili mo sila over the counter, sila ay safe kahit sa buntis na mga baboy, no?
Kasi yung mga panahon ng lola natin, naku, huwag kang magbigay ng antibiotic pag buntis yung baboy kasi nga wala pa mga datos masyado noon. Ngayon, marami ng mga datos na safe ang mga antibiotic natin sa San Miguel Animal Care kung buntis sa mga baboy natin. Kasi kung hindi mo gagamutin, baka lalong ang ikabagsak ng mga biik o ikakamatay ng inahin mo ay yung impeksyon dahil hindi mo ginamot, di ba? So, huwag kang mag-alala, safe yung mga antibiotic natin. Importante lang, tapusin mo lang yung 7 to 14 days na gamutan. Of course, makatulong din yung ating mga multivitamins gaya ng Multi-V para maka-recover kasi yung Multi-V natin ay mataas din yun sa vitamin C na nakatulong sa sipon ng inyong mga baboy. Ayan. Let's go to our next question. Nababasa niyo na ba? Mula kay Raay. Doc, ano po bang bloodline ang maganda para sa pagsisimula ng pagbababoy? Sana maka-attend ka ng ating mga hog racing seminar sa Super Inahin kasi sa Super Samahan kasi kumpleto talaga yung discussion natin sa breeds. Kasi yung ating BMEG, ay foundation natin ng successful na pag-alaga ng baboy ay yung BMEG, BMEG. Ang B nun ay yung breeds, no? So, breed, selection, at breeding. So, tanong mo, ano ba magandang pundasyon, no? Depende kung ano ang gusto mong operasyon. So, halimbawa, ang operasyon mo ay gusto mo ng mag-inahing baboy or sow line para yung mga inahing baboy mo, mag-produce ka ng maraming inahining baboy muna, no? So, nagbabanking ka muna ng breeders. Kailangan yung breed mo ay pang-inahing baboy, Landrace Large White na crossbreed. Kasi yung Landrace, mahaba ang katawan, at yung large white naman, bagay sa mainit na panahon, matibay, good carrying capacity, so hindi madaling mag-abort, yung mga biik niya ay matibay sa sakit, so kailangan yung crossbreed ng Landrace Large White, yung mga nanay mo. Tapos, kung gusto mo ng finisher, pambenta sa palengke, kailangan Landrace Large White yung nanay, pero yung barako mo ay durok. Kasi yung mga anak niya ay pangbenta sa palengke, yung durok ay magbibigay ng magandang karne, manipis ang taba, mabilis lumaki, at matibay sa sakit. So kung gusto mo ng inahining baboy, Landrace Large White. Kung gusto mo ng pangbenta sa palengke, ang nanay ay Landrace Large White, pero ang tatay ay durok. Sana klaro yon, kasi yan ang importante para kikita tayo at asenso sa pag-alaga ng baboy. Ayan. Let's go to our next from Maria Liza. Ano po ang dapat na gawin sa inahin na day 50 nang nawalay sa... Ano pong dapat gawin sa inahin na 50 days nang walay? Sabi ko, oh my goodness, 50 days nang walay. At di pa rin naglalandi. Kalmo na! Kasi biruin mo, 50 days, araw-araw ka nagpapakain ng Super Inahin 1. 3 days ang kinakain every day. Tapos, ayaw pang maglandi. Parang namang... talo tayo sa negosyo niya, nag-aaral ka ng palamunin, di ba? Yung anak mo nga, konti lang kinakain, yung baboy mo, mas malakas pang kumain, ayaw pang magbuntis. So, evaluate natin, kadalasan talaga, baka hindi maganda yung breeder na yan, no? Talagang hindi siya pang inahin, hindi siya pang breed. Hindi lahat ng babae ay ginagawang inahing baboy. So, kung halimbawa, alam mong lugi ka, talo ka, pwede bang ibenta mo na lang yan at bumili ka lang ng tamang babaeng gawing inahing baboy, no? Yung sinasabi natin crossbreed ng Landrace at Large White. Yung malaki ang kanyang vulva, malaki ang mga paa, mahaba ang katawan, at mabait na nanay. Yun ang gusto natin. Kasi ang tamang breed, yung Landrace Large White, very mature ang kanilang hormone. Hindi ka nahihirapang palandiin, hindi ka nahihirapang pagatasin kasi nature, natural sa kanila ang magiging nanay. Nagagatas at nagpapadede. Yan. So, kung yan ay mahirap, kahit masarap, malakas kumain, kalmo na yan. Hindi yan para sa atin. Okay? Before tayo mag-proceed, let's go to our nagpapa-shoutout. Parang gusto niyo pa atang mag-shoutout kaysa magtanong. Let's go to RJ Ferbay. Hello, RJ. Kay Farmcher Diana. Kay Apari Diso Arcido. Hello kay Josephine Samio. Kay Dan Mauricio. Kay Franco Luki at Regina Castillo. Hello, hello, hello. Taga saan ba kayo? May mga taga Caloocan dito, si Noemi Manalo. May mga taga Tarlac, kay Rodolfo Ehe. Ay, galing kami dyan sa La Union pala kami dyan sa Tarlac. Hopefully makadalaw din ako dyan sa Tarlac. Kay James Libunaw at dyan sa Bulacan. Alam ko meron kaming schedule na super samahan sa Norzagaray. Meron kaming schedule sa Angat, Bulacan. Abangan-abangan nyo kami dyan sa Bulacan for ating
Super Samahan Hog Racing Seminar at kay Angie Kataytay, again, dyan sa Bulacan. Welcome at maraming salamat sa inyong pag-join sa atin dito sa ating Alagang Bimeg, Itanong Mo kay Doc. Again, it is Dr. Eugene Mende. We're down to our last 20 minutes. So, habol-habol tayo. Punta tayo kay Ben Luyaw. Doc, may inahin po ako. Okay lang po ba pagkatapos ng starter feeds, gestating inahin 1 na ang ipapakain ko? Yes, of course. Kailangan kasi ang inahin natin ay hindi tumataba. Okay? Kailangan at the time of breeding or anytime ang body score niya ay hindi manipis, hindi rin mataba, no? Yung perfect body score na 3. So, pag pinakain mo yung starter yan, ang starter ay maaring magpapataba ng ating baboy. Maganda ang kanyang calcium source, pero mataas ang kanyang energy para sa isang magbubuntis na nanay. So, kung alam mong na-hit mo na yung tamang body score mo, i-maintain mo na yan sa ating Super Inahin 1 gestating feeds, yung ating pampadami ng biik na kinakain ng mga inahin mula pag dumalaga, pagbulog, hanggang buntis for 3 months, kailangan maintain ang body score. Yung ating Super Inahin 1 ay merong fertility boosters para maraming egg cell at sperm cell, at more importantly, may body conditioners kasi nga ayaw nating tumaba ang mga buntis natin na baboy. Maganda ang kanyang pagkabusog. Relax ang kanyang busog, no? Kaya hindi natutulak yung mga lungs. Pagka buntis na nga, sobrang pang busog, natutulak yung lungs, kaya medyo hapong-hapo yung mga inahin natin. Kaya tamang-tama lang na Super Inahin 1 na pinapakain natin from 3 to 3.5 kilograms per day, no? Yan ang pinapakain natin. Okay, klaro yon? Let's go to our next question. Next question is from Lilibeth Flores. Walang gana po ang biik ko, ano po ang pwedeng ibigay na gamot? Well, Lilibeth, number 1, ang pampaganang kumain, hopefully ito lang ay pagod lang, ito yung nasistress lang sa panahon, no? So, kayang-kaya ito ng ating multivitamins na Multi-V. Kung gusto mo ng injectable, pwede yung ating Norovit, no? So, 5 ml sa mga piglets at mga 5 sachet naman sa Multi-V powder. Pero, kung hindi ito kumakain dahil sign na ito na nagkakasakit na siya, nagsa-start na siyang nagkakasakit, natatalo na siya ng kanyang bacterial infection, maaaring pumunta tayo sa tindahan ng Bimeg at bumili tayo ng antibiotics ng San Miguel Animal Healthcare para maggamot ito for 7 to 14 days. Mas maagang maggamot habang nagsisimula pa lang siyang ayaw kumain, mas okay, mas manageable, kaysa bumagsak na yan at ayaw ng huminga, hirap ng huminga, mahirap na makahabol. So, galaw-galaw tayo dyan, Lilibeth. Okay? Let's go to our next question. From Jean Manggubat, ang tanong ni Jean anong vitamin po ang pwedeng ipainom sa 1-month-old na biik? Aray, 1-month-old, umiinom ng tubig yan. So, ating Multi-V, no? Yung ating multivitamins na Multi-V, sabay mo na rin yung ating Elec-V, yung combo natin na yan. Ipainom mo 1 month, so pagwawala yan. So, importante, mga 7 to 14 days, habang panahon ng pagwawalay, umiinom mo sila ng Multi-V at Elec-V ng San Miguel Animal Healthcare. Alright, let's go to our next question mula kay Marco Teyama. Ilang days po dapat pakainin ng dami biik, talagang dami biik yung ating gestating feeds, simula pagkababa ng inahin. Ilang days po dapat pakainin ng dami biik? Ano ba yung pagkababa? Anong minimin mo ng pagkababa? Pagka-breed ba yon? So, ilang days pakainin? So, kung pagka-breed ang concern mo, talagang up to 3 months ang pagpapakain ng ating Super Inahin 1. Okay? Mula breeding, 3 months. Medyo dahan-dahan lang tayo magpapadami. So, panahon ng breeding, nasa 2.5. Tapos, pagdating ng mga 1 month, gawin mong 3 kilos. Going to the second month, gawin mong 2.5 to 3 kilos, 3.5. And then, pag 2 weeks bago manganak, kailangan mo nang ilipat to mas higher energy na Super Inahin 2 dami gatas lactating feeds. Kasi nga, naghahanda na yon para sa pagbubuo ng gatas. So again, ang tanong mo, ilang days pakainin? Usually, from day 1 na breeding hanggang 100 days, yun yung pagpapakain natin ng Super Inahin 1 dami biik gestating feeds ng Bimeg Premium. Ayan, sana klaro yon. Let's go to our next question mula kay Marlene Sarcilia. Dok, kailan dapat damihan ang pagkain? Pagbuntis ng inahin. Alright, kailan dapat damihan? Sabi ko kanina, importante na huwag masyadong busog ang bagong breed na
mga baboy, no? Yung mga inahin natin. Pag bagong breed, wag masyadong busog. But after 5 days from breeding, dahan-dahan ka na magdadagdag ng pagkain. In fact, sa mga farms, naka-automatic feeders lang yan. Pag gustong kumain, kakain. Pag ayaw gustong kumain, ayaw nilang kumain. Busog na sila eh. So, karaniwan, kapag marami silang binubuntis, medyo marami silang kumakain. So, dito, basta dahan-dahan ka lang. Sabayan mo lang yung gana niyang kumain. Pag alam mong kulang pa yung 3 kilos, gawin mong 3.5. Ang importante, pagdating ng 2 weeks bago mga anak, doon ka talaga mag-ad libitum. Meaning, doon ka talaga, kung gustong kumain, pakainin mo pa. Kasi, kung 1.5 kilogram ang timbang ng biik pagkapanganak, yung 1 kilo nun, dahan-dahang nag-grow yun doon sa 3 months. Pakunti-kunti ang growth. Pero yung huling kalahating kilo sa 1.5 ay nabubuo sa last 2 weeks. No? Mga 350 grams to 400 grams develops on the last 2 weeks. So, kailangan makuha mo yon by making sure na kumakain yung mga inahin na sa gusto nilang kumain para walang bansot pagkapanganak na inyong mga biik. So again, ad libitum, meaning, Doc, naka 6 kilos na, pakain mo pa kung gusto mong kumain, naka 7 kilos na des. That means marami siyang binubuntis pag malakas siyang kumain. Ayan, sana klaro yon kasi foundation yon para sa walang bansot na biik pagkapanganak. Pag walang bansot, maganda ang timbang ng biik pagkawalay hanggang pagbenta. Ayan, sana klaro yon. Let's go to Arniel Samson. Nababasa niyo ba yung tanong ni Arniel? Anong gagawin sa magdadalawang buwan ng inahin ko na hindi na nalandi? Kanina nga, yung 50 days old, pinapakal na natin. Lalo pa ito, 2 buwan na ayaw pa maglandi. Make sure lang ha, na baka naman namintisan mo ng landi yan, no? Kasi nga, ikaw nakatingin lang sa namumula yung ari, naglalawa yung ari. Marami na ngayon silent heater. Tahimik maglandi. Para kahit bahay natin, ha, bait-baitan, pero sa gabi, ibang ugali. Ganyan din yung mga baboy. Lalo na yung mga hybrid ngayon. Tahimik ang paglalandi. Walang sign sa kanyang vulva, walang sign sa kanyang ugali. Pero pag sinakyan mo sana yun sa likod, papayag yun. Kaya kailangan talagang ang batayan natin sa paglalandi ay hindi yung namumulang ari, kundi try mo laging sakyan sa likod. Pag alam mong pwede na siyang magbuntis, sakyan mo sa likod. May bore exposure ka. Kung wala kang barako, kumuha ka ng basahan. Pumunta ka sa kapitbahay mo yung barako, ilublog mo yun sa similya niya o doon sa kanyang ihi. Tapos habang sinasakyan mo, paamuyin mo. Para sure kang na-catch mo, nahuli mo yung paglalandi. Hindi lang yung pamumula ng ari. Kasi nga maraming silent heater ngayon. Pero kung halimbawa, Doc, araw-araw ko na yung ginagawa, Doc, ayaw talaga maglandi. Dapat kanal mo na yan. Kasi nga, araw-araw kumakain ng super inahin 1, dami biik, ayaw maglandi. That means problema na yan ng nanay, no? Talagang hindi siya pang nanay, huwag mong pilitin. Benta mo, mahal ang kalsaw ngayon. Ayan. Let's greet. Ang dami dito from Quirino Province, Lori Alog. Hello po, Lori. Sana makapunta uli ako dyan sa Quirino Province. Yung huling punta ko dyan ay bago pang pandemic. Sana makapag-summer samahan tayo dyan. Sa Zamboanga naman, kay Ray Tompong. Ayan, Ray. Isa dito sa Zamboanga sa gusto kong balikan natin ng Super Samahan. Sana maka-attend ka ng ating Super Samahan Hog Racing Seminar. Hi tayo kay Flor Mamawag. Tama ba yon? Kay Rolito Calosin. Hello kay Odi Agan. Hello po. Kumusta kayo dyan? Kay Eli Catalan. Kay Marites Marcos. At kay Juanito Paliega. No, I'd like to take this time lang na alam kong concern talaga natin magbababoy yung natatakot tayo sa importation kasi nga may lumabas na executive order na magpapasok ang gobyerno ng imported na karne na 150,000 metric tons. My goodness, no? At narinig namin yung concern ninyo. Talagang tumulong kami kasabay ng ating mga leaders sa hog industry. In fact, kanina nasa Senate hearing para marinig ng Congress, talagang pinaparating natin na masyado na maraming local na bumabalik pag-alaga ng baboy. Kaya kaway tayo dyan sa ating mga local backyard. Huwag niyong itago na bumabalik na kayo. Sabihin niyo sa mga LGU, pag may nag-survey dyan, huwag niyong itago na bumabalik na kayo kasi akala nila wala pang nag-aalaga ng baboy sa Pilipinas kaya nag-i-import sila. Kasalanan nito ng ibang mga farmers na ayaw magbayad ng BIR tax.
di ba? Ayaw mag-declare na may babuyan. Kaya akala ng mga taga-PSA, walang baboy, di ba? So, again, kaway-kaway. Kaya kapag umiikot ako sa super sama natin, pinapakita ko talaga sa Facebook ko na nandito na po kami, nag-alaga na kayo ng baboy, tulungan nyo kaming mga backyard, lalo na lahat ng local hog raisers. Kaya kailangan ikaway-kaway natin, magpakita tayo ng force. Nag-aalaga kami ng baboy, willing na kaming magbenta ng mga baboy na tulungan nyo kaming mapataas ang presyo ng baboy. Hindi nakakatulong ang pag-import sa aming mga local na farmers. Ha? Kaway-kaway tayo dyan. Tulungan tayo. Let's go to... Are we going to get out na ba? Or break pa lang pala ito, babalik pa tayo. Panoorin natin yung ating super samahan na video. Umpisa na ang sabay-sabay na super samahan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kahit tapos na nga ang fiesta rito sa Sariaya, Quezon, ay extended ang saya at selebrasyon. Mula rito sa Francisco A. Sapigaw Sports and Cultural Center, maaga pa lang dagsana yung ating mga kabimig para makilahok. Our winner of brand new motorcycle with Colon. Congratulations! Thank you, Bimig! Todo na ang kasiyahan dito sa Valladolid Gymnasium sa Carcar City para sa BMEG Premium Super Samahan Launch. Malaking tulong ito sa amin hanap buhay, sa paghatid namin ng feed sa babuyan namin. Maraming salamat, BMEG. Thank you so much sa inyong walay bukas na pagsuporta o pagsali sa ating mga Fiesta Fiesta talaga dito sa Los Amigos Gym, Davao City. Super kasi yung energy ng ating mga drum beaters pati marching band. Be the lead! Be the best! Be next! At tayo nagbabalik dito sa ating alagang BMEG Itanong Mo Kay Doc dito sa ating BMEG Facebook page. Again, ito po si Dr. Eugene Mende, kasama nyo para sa ating Itanong Mo Kay Doc. Before tayo i-take yung ating mga last 2 questions, ngayong Sabado ng umaga, alas 8 ng umaga, nandyan tayo sa Tanay Rizal para sa ating super samahan. So shout out sa mga lahat ng mga taga Tanay Rizal, kita-kita dyan sa gym ninyo, no? At also, next week, Lunes na Lunes pa lang, kami ay nasa Kidapawan, North Cotabato. Sa Martes naman, that's June 9, tayo nasa Midsayap, North Cotabato. Dire-diretso tayo from North Cotabato. June 10, nasa Lebac, Sultan Kudarat naman tayo. June 11, nasa Surala. Alam ko Sultan Kudarat din ito. And then mag-break lang tayo ng June 12 kasi holiday po yan. June 30 naman, nasa Sagay, Negros Oriental naman tayo. Talagang kasama nyo yan si Dr. Eugene Mende dyan. At sa marami pang seminar na kasama nyo, iba pa namin mga veterinaryo at iba pang mga technicians, makalaking tulong ang mga seminars para makadagdag kaalaman sa ating pag-alaga ng baboy. No? Let's go down to our last questions. Let's go to Grazie West or Grazie West. Ano po ang maganda na vitamin sa fattening? Of course, yung ating Multi-V, kung powder hinahanap nyo. Multi-V kasi kompleto yon sa vitamins A, D, E, B complex, water-soluble,
at oil, no? So lahat ng vitamins na hinahanap nyo sa inyong alagang baboy, nandyan sa Multi-V. Warning lang, kailangan 5 sachet ang pinapainom. Hindi pwedeng isang sachet lang, okay na, no? So at least 5 sachet para makuha yung kakulangan ng vitamins, mapuwangan. At kung gusto mo naman ng injectable, meron tayong Norovit, no? 5 ml sa biik, 10 ml sa growers, at 20 ml sa mga breeders. Yun ang ating Norovit. Klaro ba yun, Gracie? Let's go to our next question. Flash natin. From Rose Ann Bartolome, Doc, ano po ang dahilan ng sobrang paglalaway ng baboy? Lagi naman po may tubig na painuman. Sobrang naglalaway. Ano bang definition ng sobrang naglalaway, no? For me, kung halimbawa maganang kumain, walang lagnat, hindi naman nangihina, healthy sa akin ang naglalaway. Especially kung barako ito, no? Especially kung ito ay grower na lalaki, no? Or lalo kung barako, kasi nga magandang kanyang hormones, no? Dominant ang kanyang hormones, especially testosterone. Pero kung naglalaway, tapos ayaw kumain, may nervous signs, no? Ibang simptomas ng sakit, baka naman it's a sign na of a brain or a spinal column na abnormality ng mga baboy, no? At yung mga rabid, no? Kung sa aso rabid, but dito sa mga baboy, meron tayong mga nervous problem like Streptococcus suis. Baka yun, no? Pero kung tingin mo, laway lang yan, no problem yan, no? It's a sign na healthy yung glands ng ating mga baboy. Let's go to our last question ba tayo? Kasi magko-close. Last 2 questions. Ano pong pwedeng igamot sa baboy na parang may pigsa? Ayan, very good question. Ang pigsa is a bacterial boil infection, particularly by Staphylococcus suis. So, it's a sign na madumi yung kulungan natin, kaya may mga nagkakapigsa. It's also a sign na stress yung mga baboy natin. Parang isang mga preso, di ba? Pag masikip yung kulungan, kulang, masyadong mainit, kulang sa hangin, nagkakapigsa yung mga preso. Ganun yung mga baboy natin. Para silang preso, kaya nagkakapigsa. Baka masyadong close contact yung mga baboy, kulang sa hangin. So, tingnan mo muna ang environment, papasukin mo yung hangin. Kung may mga sako dyan na nakaka-block sa hangin, tanggalin mo. Linisin mo, especially mag-disinfect tayo. Kasi ang taas ng bakterya sa ating mga babuyan. Mag-disinfect tayo gamit ang either Protect Plus or Protect Plus Gold. And last, gamutin mo by giving antibiotics. Pwede kayong pumunta sa tindahan ng BMEG at San Miguel Animal Healthcare at tanungin kung ano yung magandang antibiotic para sa pigsa ng baboy mula sa San Miguel Animal Healthcare. Okay? Now, let's go to our last question kasi po alas 3 na ng hapon. From Jim Buyakaw, starting pa lang po ako mag-alaga ng inahin. 70 days old na po. Ano po ang vitamins na need ipainom? Again, very common yung vitamins. Painumin natin ng Multi-V, no? Yung ating San Miguel Animal Healthcare Multi-V. It's a complete multivitamins of ADE na kailangan sa inahing baboy at B-complex na kailangan din para magana ang kanilang pagkain. 5 sachet po. So, isang sachet bawat umaga for 5 days. Minimum lang yan. Kung tingin mo, mas gumanap ang kanyang kain, tuloy-tuloy mo lang. But also make sure na pakain ng tama gamit ang ating Super Nahin 1 BMEG Premium Gestating Feeds. Yung dami biik natin. Yan ang tamang kombinasyon. Dami biik na gestating feeds at Multi-V na powder. Meron pa tayong isa pang humabol, no? Mula kay Fidel Kalilong. Ano po bang mabisang gamot sa ubo at phlegm sa second half na buntis ng inahin? Meron tayong Doxylin Gold Premium or Doxa-V. Ipainom mo sa baboy mo for 7 to 14 days. No? Again, para matulungang makontrol yung bacterial infection. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating Itanong Mo kay Doc. Again, abangan nyo ulit ang ating next na episode. Kailangang i-like nyo at i-share yung ating Alagang Bimig Facebook page para lagi kayong na-alert pag tayo ay magla-live na uli sa ating susunod na Itanong Mo kay Doc. For the meantime, kami ay iikot sa buong Pilipinas gamit ang ating Alagang Bimig Super Samahan Hog Racing Seminars. In fact, again, next week nasa Mindanao po tayo. And sana kung mag-message kayo sa ating mga sales, baka pagbigyan kayo at makapunta tayo dyan sa inyong mga lugar. For the meantime, ito po si Dr. Eugene Mende kasama ng ating mga crew dito sa background. Maraming salamat at maswerte yung pagbababoy gamit ang ating BMEG Premium Feeds at ang ating San Miguel Animal Healthcare. Bye!